Patay ang isang babae sa Bukawi, Bulacan matapos pagsasaksakin ng kanyang half-brother. Base po sa investigasyon ng pulisya, dumalaw sa bahay ng 45 anyos na biktima ang kanyang kapatid nitong Martes. Nagtalo umano ang dalawa nang hindi binigyan ng biktima ng pamasahe ang kanyang kapatid para makadalaw sa mga anak. Nagtamo ng 6 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Arestado ang 33 anyos na suspect. Itinanggi niyang nanaksak siya pero aminadong pinagsusuntok niya ang kapatid. Mahaharap siya sa reklamong murder. Happy Huwebes, mga mare at pare! 23 days bago ang Sparkle Run 2026, sina Sparkle Stars Tyrone Tan, Iza Uy at Winston Stoke naman ang sumabak sa ikalawang weekly training run. Game sina Tyrone, Iza at Winston kasama ang ibang runners na nag-warm up at stretching sa Intramuros sa Maynila. Iba't ibang footwork drills ang ginawa na makakatulong sa kanilang speed at running formation. Ibinahagi rin nila ang kanilang preparation sa Sparkle Run sa May 30 na tuloy pa rin ang registration. Tatakbo ako ng 16 kilometers, so almost every 3-4 days, nagpa-practice talaga ako every morning to run. Ngayon tuwing gabi po, pag may time, nag-workout na po ako, tumatakbo, nagka-cardio, nag-run. And ngayon sa run clinic po tayo para mas matuto pa. Nagre-ready ako through running every day para masana yung katawan ko sa kondisyon na gagawin ko po. Speaking of Winston, abangan din ang Sparkle actor sa The Master Cutter bilang Young Atoy na karakter ni Dingdong Dantes. Mapapanood ang The Master Cutter sa Netflix simula May 8 at May 11 naman sa GMA Prime. Mga kapuso, doble ingat sa pag-scan ng iba't ibang QR codes para huwag maging biktima ng mga nananamantala. Pumasok ang dalawang lalaki sa loob ng isang tindahan sa barangay Bukandala 4 sa Imos, Cavite. Kwento ng mag-asawang may-ari ng tindahan, nagpa-cash in ang isa sa mga suspect ng 220 pesos. Dahil hindi umano pumasok ang pera ayon sa suspect, iniskan na lang ng kanilang tindera ang QR code na nasa cellphone ng lalaki. Agad na umalis ang mga suspect matapos ang transaksyon. Huli na nang mapagtanto ng mga biktima na nalimas ang mahigit 23,000 pisong laman ng kanilang e-wallet. Nadiskubre rin nilang napunta ang cash-in transaction sa isang online shopping app na tila nakalink sa nascan na QR code. Nai-report na ng mga biktima ang insidente sa pamunuan ng online shopping app sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa National Bureau of Investigation. Nakakuha umano si Senador Rodante Marcoleta ng 500 million pesos na halaga ng allocables ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Sabi ni Lacson, bata ito sa dokumentong nanggaling sa abogado ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang allocables ay pondong inilaan sa mga proyektong pinipili ng mga mambabatas. Ayon kay Lacson, hindi pa kasama si Marcoleta sa mga inirekomendang imbestigahan ng Ombudsman. Hindi pa anya kasi naiugnay ang allocables daw ni Marcoleta sa questionabling flood control projects. Pumalag naman si Marcoleta sa mga pahayag ni Lacson kaugnay sa allocables, lalo na't hindi naman anya naglabas ng mga dokumento si Lacson para patunayan ito. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Merong 110. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Okay. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka merong ghost doon. Yun ang mali. Ako rin nanghingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. Ilang lugar po sa bansa kasi ang makararanas ng pag-ulan. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ms. Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Saan lugar po nagpapaulan ang binabantayang nating low pressure area?
So for Connie, itong low pressure inaasahan natin na posibleng magdulot ng pag-ulan ngayong araw dito nga sa Central at Eastern Visayas, ganun din sa Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Pinapayawan po natin yung mga kababayan natin dyan maging alerto sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Mag-monitor din ng mga posibleng localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas naman ng ating Pag-asa Regional Services Division. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, patuloy nga yung mainit at medyo malinsangang panahon maliban lang sa mga ilang afternoon or evening rain showers or thunderstorm. Connie? Okay, ano po yung nakikita ninyong senaryo sa nasabing LPA naman? Well, ito pong sa kasalukuyan nga ay halos tinatawid na itong Visayas Mindanao area. Posibleng tuloy na itong matunaw in the next 24 hours. At pag nagkaganon, ang magiging next na subject na monitoring natin, actually minomonitor nga natin, itong tropical storm sa labas ng PAR na may international name naman na Hagupit. Oho. At nasa na ho yung eksaktong lokasyon nitong tropical storm na binabantayan po dyan sa may Pacific Ocean? Sa ngayon po ay nasa labas pa ito ng PAR sa layong 1,895 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Wala pa itong direktang direktang Alright. Sir Chris, bahagi ng ating bansa. Subalit posibleng ang ating PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi ng Lunes ng Linggo ng umaga. okay, so sa Sabado po at o sa Linggo kaya, mas lalakas pa ho yung ulan na mararanasan po dahil sa bagyo? Well, yung makikita po natin scenario once na pumasok pa ng PAR ay wala pa itong direktang epekto sa naman bahagi ng ating Wala bansa. pa. Subalit, Okay. possible, by next week ay posibleng magdulot ito makapekto sa ilang bahagi po. Sa silangang bahagi ng Bicol Region at ng Eastern Visayas kung patuloy itong lalapit ng bahagya according to the forecast track na pinalabas natin ngayong araw. Yung pong area naman ng Bicol, uulanin ho ba sila, particular na dun sa may Bulkang Mayon this weekend? Ang nakikita po natin, posibleng generally fair weather condition, mainit at medyo malinsangan din. Kung mag-ulan man ay dulot ng mga localized thunderstorm. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming oras. Maraming salamat din po at magandang umaga. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Kasunod po ng ilang araw na pananatili sa Cape Verde, bumabiyahe na papuntang Spanish territory na Canary Island ang cruise ship na may mga sakay na tinamaan po ng hantavirus. Yan ay sa kabila po ng protesta ng mga residente at lokal na pamahalaan sa Tenerife kung saan ito dadaong. Bago nito, pinayagan ng Spanish Health Ministry ang pagdaong doon ng MV Hondios alinsunod sa international law at humanitarian principles. Inaasahang makararating ang barko sa Tenerife sa Sabado. Kapag naroon na at nakitang maayos naman ang kalusugan ng mga non-Spanish na sakay ng barko, pauuwiin na raw sila sa kani-kanilang bansa. Ayon naman sa ating Department of Health, 38 tripulanteng Pilipino ang sakay ng cruise ship. Nakabukod na raw sila at walang anumang sintomas ng hantavirus. 3 sakay ng barko po ang namatay. Pasok sa round of 64 ng Italian Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Sa round of 128, nakatapat ni Alex si Magdalena Frek ng Poland. 6-0 ang unang set pabor kay Alex hanggang makabawi si Frek sa second set. Sa third set, muling nagwagi si Alex na nagbigay sa kanya ng panalo sa laban. Nanodro ng ilang Pinoy fans na proud sa ipinamalas na husay ni Alex. Makakalaban niya sa susunod na round si Wang Xinyu ng China. Pinag-aaralan na ng Iran ang peace proposal ng Amerika na inaasahang magtatapos ng giyera sa Middle East. Ayon sa ilang source ng Reuters, malapit nang magkasundo ang Iran at Amerika sa isang memorandum na magbubukas ng pag-uusap tungkol sa nuclear program ng Iran. Tuloy ang pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagalis ng sanctions ng Amerika sa Iran. Wala pang sagot ang Iran sa inilatag na proposal ng Amerika. Nauna nang sinabi ni US President Donald Trump na magkakaroon sila ng maayos na pag-uusap ng Iran noong isang araw. Pansamantala rin niyang itinigil ang Project Freedom o ang pagtulong ng Amerika na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barko habang hinihintay ang kahihinatnan ng kasunduan. Sinabi ng Meralco na susunod po sila sa utos ng Energy Regulatory Commission na huwag munang putulan ng kuryente ang kanilang mga customer na hindi makapagbabayad ng bill mula ngayong Mayo hanggang Hulyo. Ngayong nasa State of National
energy emergency ang bansa, bunsod ng gyera sa Middle East. Alinsunod din sa utos ng ERC, sinabi ng Meralco na pupwedeng humiling ang kanilang customers ng flexible payment o utay-utay na pagbabayad sa electric bill. Samantala, arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Parañaque at Cavite ang 3 suspect na sangkot sa bentahan ng SMS Blaster machine. Ayon sa pulisya, dati mga nagtatrabaho umano sa Pogo ang 2 sa mga suspect. Nasabat sa kanila ang 5 unit ng text blaster na ibinebenta online sa halagang 20,000 piso kada unit. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa mga posibleng nagbebenta rin ng text blasters na ginagamit sa mga illegal na aktibidad. Wala pang pahayag ang mga naarestong suspect. Ito ang GMA Regional TV News. Sa Tanhay, Negros Oriental, dead on the spot ang isang lalaki matapos tagain. Ayon sa pulisya, hinintay ng suspect na lumabas ang biktima sa kanyang bahay at saka inatake. Nang masaksihan ng anak ng biktima ang ginawa sa ama, agad siyang kumuha ng improvised shotgun at saka binaril sa likod ng suspect. Tumakas ang anak ng biktima. Dahil sugatan, naka-hospital arrest ang suspect habang hinahanap naman ang anak ng biktima. Ayon sa investigasyon, lumang alitan ang motibo sa krimen. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder. Wala siyang pahayag. Mga kapuso, kinatising mabuti ang mga nakakatransaksyon ng personal o online man para huwag maging biktima ng scam. Kwento po ng isang reseller ng alahas sa Iloilo City, April 29 na makipagtransaksyon siya sa isang babaeng nagpakilalang nasa Amerika. April 30 nang mapagkasunduan nilang bibili ang babae ng mahigit 100 gramo ng alahas na nagkakahalaga ng halos 900,000 piso. Bago ipadala ng biktima ang mga alahas gamit ang isang courier, hinintay pa niyang makita ang resibo matapos ideposito ng buyer ang kanyang bayad. Pero hindi po pumasok ang pera sa account ng supplier niya at tumalbog ang tseke. Hindi na rin po nagparamdam ang buyer. Ayon sa biktima, reseller din ng alahas ang umano'y scammer na nadiskubre niyang parehong tao na nakatransaksyon niya noong April 27. Mahigit 300,000 pisong halaga ng alahas ang nabili nito sa kanya noon. Nagsampa na ng reklamo ang biktima at kanyang supplier sa National Bureau of Investigation. May sagot si Miss Universe Philippines 2026 Bea Milian Wendorsky sa mga kumikwestiyon sa kanyang pagka-Pilipino. I don't want to listen to the bashers because what's most important is the work that has to be done. And the work that has to be done is making sure I deliver on the promises I've made. For me, Miss Universe Philippines carries a huge responsibility. Sinabi yan ni Bea nang ma-interview ng inyong mare sa isang brand event, kasama ang iba pang beauty queens. Sabi ni Bea, focus siyang isulong ang advocacy niya para sa mga OFW, environment at LGBTQIA+ community. Pati na ang training at preparation sa Miss Universe 2026 sa Puerto Rico. Determinado raw si Bea na maiuwi ang ika-5 korona ng Pilipinas sa pageant. Na maalam na si Mitena Rian Ramos sa Encantadia Chronicles Sangre. Amisala Esma, aking kaibigan. Finally, natupad ni Tera Bianca Umali ang kanyang bugna o tadhana na siya ang papaslang kay Mitena. Naging emosyonal ang eksena dahil hanggang sa huli, itinuring ni Mitena na kaibigan si Tera. May pa-BTS din si Rian sa eksena. Aura raw muna bago siya mapaslang, sabi niya sa caption. Na maalam na rin sa series si Zaur Gabi Eigenman matapos mapatay ng kapwa niya mini-ave na si Daron John Lucas. Sa IG, nagpasalamat si Gabi sa mga tumangkilik sa kanyang karakter. Ang malaki namang tanong, tuluyan na nga bang natalo si Gargantom Rodriguez ng mga sangre? Na-excite din ang Encantadix sa closing credits dahil may patis na ang 2016 Sangres na magiging mga batkaluman. At si Lira Mikey Quintos, mabubuhay at magkaka-baby. Subaybayan ang last 2 nights ng Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras.
May bagong entry, the family that stays together, learns together. Ganyan ang eksena ng isang pamilya sa Paniki, Tarlac. Paano ba naman? Nasa iisang klase sila. Wala namang PTA meeting pero kasama ni MJ Reginaldo sa classroom ang kanyang parents. Ang haligi at ilaw ng tahanan, naging classmates niya sa silid-aralan. Si tatay raw talagang may pakana ng kanilang group study. Mahilig mga likot ng mga kable kaya isinama sa TESDA class ang kanyang anak at misis. Pag-amin ni MJ, weird sa simula, nakaklase niya ang kanyang mama at papa. Ngayon, na-realize niyang quality bonding at unique experience ito para sa kanilang pamilya. 2.4 million views na ang video. Trending! A+.